DOJ, Yusek Nicolas T. Magandang umaga po, Yusek T. Magandang umaga, Kong Erwin. Pasensya na, maingay dito. Nandito kami. Hinintay namin mag-umpisa yung Senate hearing dito. Hindi naman po marinig. Hindi namin marinig yung ingay. But anyway, Yusek, kasama ko rin po si Aljo Bendijo, Yusek hello. T. Hello. So, ang kasama ninyo dyan sa hearing ay si Alice Guo, if I'm not mistaken. Is that correct? Nandito siya ngayon, Congressman. Katapat ko siya. Okay. So, where do we go from here, sir? Maghihiring dyan para siya po ay tanungin ng Senado hinggil sa paglaganap nitong illegal na pogo sa ating bayan. Tama po ba yon? Tama yun, Congressman. No? Pero bukod doon, no, alam ko sa araw na to, ilalabas na ng DOJ ang resolusyon doon sa qualified trafficking persons case. Kami naman, umaasa kami na pabor sa pamahalaan to. Kaya abang-abangan na lang natin. No? So malamang mamayang hapon lalabas na ang decision, ang resolution dito. Alright. Yusek, isa pa ang tanong, may nabasa ko po ako kanina na sinasabi ng Bureau of Immigration na hindi talaga dumaan sa immigration si Alice Guo nang siya ay lumabas. Tama po ba ito? Ito po rin po ba ang report sa inyo ng Bureau of Immigration, Yusek? Yun ang sinasabi ng BI sa amin na hindi lumabas. Pero kami naman tinitingnan namin lahat ng mga posibilidad. Okay. Yusek, may mga panawagan na baka gawing state witness si Alice Guo. Posible ba? Ano? Malabo yun. Malabo yun ngayon. No? Sobrang daming kailangan daanan at malabo. Sa ngayon, maging state witness siya. Okay. Paano po kung hindi siya magsasalita dyan? Dahil igigit na yung right to self-incrimination. Ika nga. Tama, no? Inaabangan natin. Malamang yun ang magiging discarte nila ngayon dito. So, tingnan na lang natin kung Napakalaga talaga ng statement niya, Kong. Okay. Anyway, alright. Dito naman tayo kay, Kong, ihirit ko lang itong kay Kibuloy sana. Opo. Yusek. Hindi naman masasagot ni DOJ yan kasi hindi naman na DOJ. Gusto pong tanungin namin sa inyo, pinapatanong po ng staff namin kung sumuko raw ba si Kibuloy o naaresto. Masasagot niyo ba yan? Hindi naman kayo yata ang involved dyan. Nasagot ko naman yan kanina, no? May panayam mo kung binigay kanina. Ang maliwanag, arestado si Kibuloy. Arestado? Bakit Arestado siya. Dahil kahit ano naman mangyari, no? Kung sumuko man siya o nadampot, maaresto siya. At sa alam ko, napatupad na yung warrant of arrest sa kanya. Ang tanong lang, mali yung sinabi nila, no? Na aresto or sumuko. Ang mas tamang tanong dyan ay kung sumuko o dinampot. Okay. Yeah, tama po yun. So, dinampot po ba siya? Nadampot po ba siya? Or he surrendered? Was there feelers? Because they were saying may mga feelers daw as early as 1 o'clock kahapon. There were already exchanges of communication between Kibuloy's camp at saka ang mga otoridad regarding his surrender. Or was he picked up, collared? Sige, ganito na po. Kinelyuhan, pinusasan ng mga otoridad si Kibuloy. Ang umabot sa aming ulat ay sumuko siya. Pero para sa amin, kung Arrested na. para sa warrant of arrest, walang diferensya. Kung sumuko man o dinampot. Ang importante ay arestado siya. Alright. Okay. Kasi may mga nagsasabi, may mga pilosopo pa, Yusek na pag sumurrender ka na, medyo mabababa ang kaso, pero medyo mabigat itong mga kaso ngayon na kinakaharap. Iba pang usapan yan, Kong. Iba pang usapan yan. Basta ako, wag natin pansinin yung mga pilosopo na yan na sinasabi sumuko o nadampot. Dahil para sa warrant, walang diferensya. Pero doon sa isa pang usapan, yung mitigating circumstance na voluntary surrender, hindi yan applicable kay Pastor Kibuloy. Dahil applicable yan kung hindi niya pinahirapan yung pamataan. Makita naman natin, sobrang hirap ang dinanas natin para ma-arresto siya. Okay. So ano ho mangyayari dito? Will he be tried here? Will he be tried in the United States? Kasi wanted din po siya ng Federal Bureau of Investigation, Yusek. He will be tried here because now there is no official request yet from the U.S. government to extradite him. And even if there was an official request, the trial is facing, the case is facing now will serve as an obstacle to the timely extradition of Pastor Kibuloy. Okay. All right, malinaw.
Alright, Yusek Nicolas T, maraming salamat po sa oras na binigay sa amin. Good morning Thank po. you, Sir Aljo. Thank you. Ang legal counsel po ni Pastor Apollo Kibuloy. Magandang umaga, Attorney Torion. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We're live sa PTV nationwide and Radyo Pilipinas worldwide. Magandang umaga po, Attorney Torion. Magandang umaga po, Congressman, and magandang umaga po sa mga nanonood at nagsusubaybay po ng inyong istasyon po. Good morning. Good morning po. So, inamin naman ng NBI na sumuko si Pastor pero arestado rin. Ng So, DOJ, it doesn't matter kung ano ho talaga ang nangyari. Anong oras ho huli kayong nagkita ni Pastor, attorney? At saan po siya talaga ngayon? He surrendered yesterday, pero kung anong oras kami last na nagkita, mga 3 o'clock in the morning po, kami Hiwalay. nagpaalam ako sa kanya. Nasa Camp Crame po siya ngayon po, sir. Yes, sir. Hindi nyo pa nadadalaw muli si Pastor Kibuloy? Since siya po ay dinala na dito sa Maynila? 3 a.m. kaninang madaling araw, naghanap pa ako ng hotel kasi medyo na malapit ang binuntahan ko para mamaya pupunta na po ako. Non-stop kasi ang mga tawag. I have to inform also the people as to the version of Pastor Apollo Kibuloy as to what really happened. Ang tanong po ng mga kababayan po natin, kasi parang naging teleserye, parang drama, I mean, unfolding before our eyes, ay sabi po ng ilan, susuko din naman. Bakit pinahirapan pa ang mga otoridad? Bakit hindi na lang po sumuko kaagad during the first few days para pati yung kanyang mga followers hindi na rin nahirapan? Pero base sa nabasa ko nga by Aljo, ang reason ni Pastor Kibuloy para wala nang madamay at masaktan pa. Pero how come umabot pa tayo sa ganitong napakahabang panahon, halos 1 buwan, bago po siya sumuko? Kung sumuko lang naman din po siya kahapon. Sir, kasi po sir, in-insure niya na yung banta sa kanyang buhay ay at least ma-insure naman, at saka kasi yung request niya yung extraordinary rendition nga po na sana mapagbigyan siya, no? And besides po, it is within the rights of the accused, no, to avail of all legal remedies before him. Like for example, in Aliado versus Jokno, Roberts versus Court of Appeals, Lacson versus Executive Secretary, lahat po yun yung Supreme Court po natin, pati na nga sa Miranda versus Tuliao, Santiago versus Vasquez, lahat po yan consistent po yung Supreme Court. Yung kung i-question mo yung findings ng probable cause or you will file a petition for certiorari to the Court of Appeals questioning the finding of probable cause or questioning the warrants of arrest, no? It is within the rights of the accused. It is as if you submitted to the jurisdiction of the court. Kaya nga sinasabi namin, to a certain degree, hindi talaga siya fugitive from justice po. Pero yung iba kasi, may ibang view on the matter, we respect them. Hindi na lang namin, pero ang sa amin, legally, may punto rin po siya. Kasi may karapatan siya na i-prove yung kanyang innocence in the meantime na yung finding of probable cause or validity of the warrant is still under question without actually physically surrendering in the court. The filing of the case, filing of the pleadings before the court is equivalent to submission to the jurisdiction of the court. Pero part po of our rule of law po. Attorney, kahit ano pa hong sabihin natin ngayon dito, are you guys ready? Medyo mabibigat po itong kasong isinampa laban sa inyong kliyente. Non-bailable. Non-bailable po ito. Yes sir. Ang amin pong palagay po, na-dismiss na po yan sir, matagal na po, no? Okay. Ang na buhay lamang ito noong sa kasagsagan when it became fashionable to attack him, no? Nung Senate investigation ni Senator Hontiveros. A panel of prosecutors found no probable cause, and suddenly there was already a finding of probable cause. In just a few days may warrant na kaagad sa kanya, even if yung motion for reconsideration namin sa DOJ pending pa po hanggang ngayon, no? Kung gaano katagal siya na resolve yung petition for review,
at bigla na lang na-issuean siya ng warrant of arrest. Yung motion for reconsideration namin pending pa sa DOJ ngayon. So we are hoping and praying po that justice will really be done in this case, and we will prove that in court po. Okay. Kong, may tanong ko lang, no? Hindi maiwasang may tanong ito ng ating mga kababayan. Saan ho ba talaga sa sumuko? May nagsasabi galing daw siya sa bundok or dyan mismo siya na corner sa KOJC compound. Ni Pastor, whether alam mo naman sir, itong ating bansa po ay masyadong divided, no? Kung ano yung version ng isa, ayaw paniwalaan ng isa. Pero kung gusto mo talaga, imagine inaraw-araw unli search yung aming yung KOJC compound. Every day, August 24 pa, may namatay na. Nung araw na yon 16 yung himatay. Akala na nga namin 7 yung namatay kasi 4 pala doon aside from nung namatay na heart attack, no? At saka 4 doon mga bata na grabe severe anxiety attack kasi nga na tear gas at ang dami nila yung 30 minutes na binigay sa amin na buksan yung gate, wala pang 10 minutes, binumba na yung gate doon sa likod, no? At kagrabe-grabe. After that, it was an unlimited search po. Ako nga, nahilo ako 10:30 kasi sa kadami nila. 3,000 ba naman ka police at the same time nag-search doon sa 23 hectares na property. 9:43 pala, tapos na sila, no? Nahalungkat na lahat, pati yung Bible school, lahat po. Pagkahapon na naman, resume. Pagkagabi, resume na naman. Every day po yan ginagawa. Wala talaga nakita si Pastor. Kaya, after the Senate investigation, may lull kasi na nangyari, no? And then, may diniklara si General Torre na, di ba, nagpa-interview? Yung hukay na yan, yung hukayin namin yan balik. Kasi, dininay niya yung paghukay-hukay. Tapos, nabisto siya, na totoo pala talaga. Tapos, nagpadala pa siya ng text message, no, na there will be sir, sabi na gloves off na kami ngayon kasi sabi ni Senator Bato, kailangan armado daw kami pag mag-search kasi na-set up kami dun sa day 9 na after nung unli search, kunyari may mga pulisya na hindi naka-ano. Alright. So, dahil dun sa grabe na naka-decide si Pastor na mag-surrender na lang. Yun. Opo. Okay. Sir, panghuling katanungan na lamang. Alam niyo naman ho na non-bailable po ito at naintindihan din po ba ni Pastor Kibuloy na baka maaring tumagal na siya ho dyan sa kulungan kasi wala pong piyansa ito, Attorney Torion? We are hoping and praying, no, kasi alam naman namin na mahina po yung ebidensya diyan, no. Sana naman pakinggan po kami ng korte and we will be isa lang po ang complainant dito itong kaso na ito na dismiss na ito, but we will file a petition for bail and we are hoping na ma-convince namin yung korte na the evidence of guilt is strong. But of course, depende po yan sa korte. All right. Kailan niyo hong susunod na bibisitahin? Will you visit him today? Meron po ba siyang schedule na mag-appear sa hearing din sa Senado mamaya or bukas or sa Congress? I do not know. No, wala pa ako na-receive na notice sa Senado or sa Congress. I have not discussed that with him yet. No? Okay. Yes, sir. All right. I will try to see and verify. Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ni Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa inyo lahat.